mga 1.6 billion pesos ang kabuang pundo para pa lang daw ito sa Philippine Army. Hindi pa kasama ang Philippine Marines, Philippine Navy, and Philippine Air Force. So siguro kung isasama ito, baka mga aabot sa mga 3 billion pesos ang ipaparelease ni Marcos Jr. ngayong October yata, magsisimula na first week of October, ang pagpaparelease dito sa PBB or performance-based bonus o otherwise known also as performance-based incentive. Walang ibang pananaw dito kundi ito ay panunuhol. The timing, the purpose are very clear. Nayayanig si Marcos at may kumalat nga na mga ilang impormasyon na naghahanda at may posibilidad na magkaroon ng kudeta o mga pagkilos ng Armed Forces of the Philippines laban sa administrasyon ni Marcos, lalo pa na nagsimulang mag-ingay ang mga Philippine Military Academy alumni, mga graduates nila na karamihan po mga retired generals na naging senior officers po sa sandatahang lakas ng ating bansa. At ito po ay mga umabot ng mahigit 500 na mga former senior officers to the rank of senior colonel and mga retired generals. No? Ang iba naging Armed Forces Chief of Staff, naging Commanding General ng Philippine Army, naging Commanding General ng Philippine Air Force, no? At naging Admiral sa Navy, at naging General sa Marines, Ranger at iba pa, no? So mga aabot sa mahigit 500 na mga Philippine Military Academy alumni, graduates ito, mga alumni, at naging bahagi po ng mataas na panunungkulan sa Armed Forces of the Philippines. Before the September 21, nagkaroon po ng ugong sa loob ng Armed Forces na nakaabot din kay Marcos, nakikilos at gumagalaw po itong mga retiradong general at mga senior officers. And probably, nagkaroon ng mga ibang epekto sa mga matitino at senior officers na aktibo sa AFP, kung kaya kumalat po yung intriga na magkakaroon ng kudeta. Nayanig si Marcos at isa sa indicator dyan, hindi na siya natuloy doon sa supposedly United Nations General Assembly. So pag General Assembly po ang nag-a-attend dyan, mga head of state, head of government, no, sa buong mundo. And mga 130 plus leaders of governments po, mga presidente, mga prime minister, ang pumupunta sa United Nations General Assembly na ginagawa every 3 years, I think, ang pagsasagawa nito, mga kababayan. Kaya, malinaw na ang hindi pagdalo at pagpapaliban ni Marcos na pumunta sa napakahalagang pagtitipon ng mga world leaders sa United Nations General Assembly ay pagpapakita na apektado siya dito sa kaganapan ng lumalala na pampulitikang kalagayan ng ating bansa. At kasabay pa ito, yung ugong ng impormasyon hinggil sa mga pagkilos na ito ng mga retired generals at pati na rin po ng mga nasa aktibo na service sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, ay sinabayan pa ito ng malawakang kilos protesta ng mga mamamayan na kung saan po ay nagsunod-sunod ang mga pagprotesta, no? Hindi lamang dyan sa Luneta, sa Liwasan, sa EDSA Shrine, sa People Power Monument, all over the country halos kumilos noong September 21 ang taong bayan. So nakita natin po na talagang ninerbiyos si Marcos kasi baka magkakaroon ng people power at hindi makokontrol, dadagsa ang tao sa mga lansangan at hindi na uuwi upang ipanawagan ang agarang pagbibitiw sa kapangyarihan ni Marcos at ang pagpapalaya sa kanila ni Martin Romualdez. Yan po ang dahilan kung bakit hindi siya umalis noong weekend. Sabado dapat biyahe na siya, si Marcos Jr., papunta po sa United Nations General Assembly.
At kaya nga itong kahapon, dali-daling nag-anunsyo si Marcos, mga kababayan. Sabi niya, ito ay dapat ibibigay sa mga sundalo noong 2023 sa ating kasundaluhan. Subalit dahil kulang at kapos ng pondo, pero mali po yung kanyang palusot na yan, hindi tayo kulang at kapos ng pondo. Ninanakaw at dinodurubo ang pondo. Kaya wala at kulang ang dapat maibigay na mga benepisyo at serbisyo para sa mga sundalo, pulis at sa ating mga kababayan. Okay? So, inuna niya ang Philippine Army sapagkat usually dito nagsisimula ang mga ugong at hakbang sa pag-aalsa laban sa administrasyon. So, ibibigay na last week of September hanggang first week of October ang 1.6 billion pesos worth na pondo para po sa performance-based incentive ng mga miyembro ng Philippine Army. To follow na daw ang para sa Philippine Navy, Philippine Marines at Philippine Air Force, mga kababayan. Maliit po yung 1.6 billion kung ikukumpara sa idinideliver kay Martin Romualdez. Isang delivery lang, nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. 3 times a week, sabi ni Orly Gutesa ang nasaksihan at nakaparticipate siya mula December 2024 last year hanggang August 2025. So nakikita niya ni Ginoong Orly Gutesa na ang gumagalaw na pera, mga 2 bilyon papunta kay Saldico, then kakatayin ni Saldico ang mga 500 million hanggang 600 million pesos, ang 1.5 billion mapupunta kay Romualdez. Siyempre, alam natin na hindi lang po yan kay Romualdez. Malamang sa malamang, umaabot yan pati kina Marcos at Lisa. Kay Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta. Na alam natin, mga sugapa, hindi lamang po sa itinuturo na bawal na gamot at alak, kundi sa sugapa din po at gahaman sa pera at kapangyarihan. Yan! So, ang pagpaparelease ni Marcos Jr. sa DBM nitong 1.6 billion pesos ay walang ibang kahulugan yan. Pinapakalma niya ang galit at pagkaroon ng puot ng mga kasundaluhan sa nagaganap na kasindikatuhan ng gobyerno niya, na kung saan lantaran at malawakan ang pangungurakot, pagnanakaw, pandurubo at pangungulimbat sa pundo ng bayan. At samantalang hindi halos makaagapay ang sahod ng ating mga sundalo at pulis at namamatay sa line of duty at nagugutom at naghihirap ang mga pamilya nito, kulang sa pagpapaaral, nagastusin sa kanilang mga anak at mga pang-araw-araw na kailangan, siniro budget pa nga ang PhilHealth, di po ba, ni Marcos at nila Romualdez. At ngayon, bigla siyang mag-uutos sa kasagsagan nitong pangpolitikang iskandalo na ipaparelease na ang itong performance-based incentive para sa mga sundalo, mauuna ang Philippine Army. This is nothing but a cheap, barat na uri ng panunuhol at panloloko. Kagaya ng ginawa noon ni Romualdez, sabi niya, tawag sila ni Saldico, hello, CSAP, si General Bronner. CSAP is Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, kaya CSAP. Hello, CSAP, General Bronner. Si Speaker ito approve na ang inyong daily allowance sa mga sundalo ay ibibigay na namin. Parang pera niya, yung phone conversation na kumalat. Kasama doon si Saldico, si Manix Dalipi, yung mga core group ng sindikato sa House of Representatives na pinamumunuan ni Romualdez at ni Saldico. Yabang na yabang, hambog na hambog siya doon, si Romualdez. Okay na, CSAP, ako pa. Pag sinabi ko, matutuloy yan. Ang tinatawag na daily subsistence allowance. From 150 pesos, 150 ginawa daw nila na 350 na per day. Tuwang-tuwa naman si Bronner, as if pera yun ni Romualdez at ni Saldico, kulukoy din minsan ito si General Bronner,
Pera yon ng mamamayan, buwis yon ng taong bayan, dugo at pawis yon ng mamamayang Pilipino. Hindi yon pera ni Romualdez. So from 150 pesos, naging 350 pesos. So kulang-kulang 10,000 pesos per month ang daily support allowance para sa mga sundalo na tinatawag na subsistence allowance or SA. Hindi po niya pera yon, ano? Inunahan pa niya si Marcos. Wala pang bycam noon, sa plenary pa lang daw nila yon na ilusot na niya, no? Subalit alam natin na areglado na yon kasi ang pinalusot hindi lang po yung 200 pesos na support daw para sa mga sundalo, kundi ang mahigit 470 billion pesos na pondo na nanakawin nila. Ayun! At yan ay hindi niya sinabi. Habang nagbibigay ng toothpick, ang mga pork chop at mga crispy pata na hiwa ng mga pagnanakaw ay itinutulak naman ni Marcos at ni Romualdez at ni Saldico. Walang hiya talaga ang mga racket ng sindikato na to, no? Kunwari, they are caring for the soldiers, no? Tatawag-tawag din ito si Saldico Culucoy kay General Palafox, ang dati na Southern Luzon Commander, no? At sabi niya, "Oh General, naalala mo yung pinag-usapan natin sa Misibis? Ito na yon. Ibibigay na namin yan, pati yung pundo ng hinihingi nyo. Kulukoy, tarantado, magnanakaw, kurakot." Yan ang sagot ng taong bayan. Pero ito mga generals na ito, like General Palafox, General Bronner, walang kahihiyan, ano? As if they are indebted. As if may utang na loob sila kay Romualdez, kay Saldico, at dito pati kay Marcos, no? Hindi po. General Bronner, General Palafox at sa mga opisyal at men and women of the Armed Forces of the Philippines and even ng Philippine National Police, wala kayong utang na loob sa mga putang inang politiko na yan. Ngayon na ako nagmura. Wala kayong utang na loob sapagkat ang pera, ang pondo na ginagamit para ibigay sa incentives and allowance ninyo at mga sahod galing sa dugo at pawis ng mamamayan. At toothpick yan kung ikukumpara sa ninanakaw nila at kanilang mga sinisindikato. Kaya wag po tayong pabola dyan, ano? Kaya wag tayong pabola ang mga sundalo natin, wag po kayong magpabola na itong 1.6 billion na pinarelease ni Marcos that will amount to 45% to 50% of your salary monthly ay ibibigay bilang incentive bonus. Wag po kayong magpabola. There is nothing to be thankful, there is nothing to appreciate about Marcos. Sapagkat kung ikukumpara sa kanyang pagpayag at pagmando at pag-utos kay Romualdez at Saldico na magnakaw at mangulimbat at para may kahati din at partida sila at ng kanyang pamilya, wala po yan sa nikoting na bigat ng importansya ang mga ibinibigay niya na sinasabi niya. Bagamat yan ay kailangan ng mga sundalo, yan po ay hindi dapat ginagamit ni Marcos bilang kanyang pain, bait, upang suhulan at pakalmahin ang nagagalit na sentimiento ng mga opisyal at mga kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines.